Isang mainit na pagbati po sa inyo lahat, minamahal na mga kaibigan, ang aming pinapaabot sa inyo. Sa programang ito ay nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat tayo nagkakasama-sama. At kami po ay naniniwala na sa paglipas ng mga panahon, samantalang tayo tumatalakay ng salita ng Diyos, tayo naman po ay naaakay na lalo pang maging mas malapit sa Kanya. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pag-aaral nito ay muli natin makakasama si Pastor Tornalejo. Maraming salamat, Pastor Casimiro. Isang magandang araw sa lahat nating mga televiewers. Magandang araw at purihin ang Panginoon sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programa natin dito sa Hope Channel. Ang ating pong pag-aaral ay napakaganda na tayo maakay sa isang panibagong pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Nung nakaraan po natin leksyon ay ating tinalakay naman ang sinulat ni Propeta Jonas na pinamagatang nasasabik na magpatawad. Talagang ang Diyos natin sabik na sabik magpatawad. Naghihintay lamang siya na tayo lumapit ng buong puso sa Kanya. Ang ating ikapitong leksyon naman na tatalakay ngayon ay pinamagatang ang espesyal na bayan ng Diyos na ito ay sinulat ni Propeta Mikas. Sa leksyong ito ay ating maunawaan ang Diyos ay naghahayag ng pinakamabuting panukala para sa ating lahat. At hindi mapag-aaralan sa leksyong ito na ang Diyos ay napakabuti, kaya tayo ay magalak sa Kanyang harapan na magpuri sa Kanya. At muli, kagaya na po ng ating isang buong trimestring pag-aaralan pa, ay ang makikita natin dito ay ang paanyaya ng ating dakilang Diyos. Hanapin ang Panginoon at tayo'y mabuhay. Amen. Bago po tayo magpatuloy, napakabuting tayo muna po ay dumako sa isang tanging panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, kami po muli ay nagpapasalamat sa iyong mga biyaya, pinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay, salamat Panginoon sa kalusugan, at salamat sa pagkakataon na ito na kami muli ay makapagpatuloy sa pagtalakay na aming leksyon. Samahan mo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at sana po aming maintindihan at maunawaan na mabuti ang aming leksyon upang ito aming maisabuhay. Salamat sa pagtugon sa aming kahilingan. Ito ay aming pinasasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Tornalejo. Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral. Ang ating susi pong talata ay makita sa aklat ng Mikas. Marahil napakabuting ating tunghayan ng salita ng Panginoon. Sa aklat ng Mikas, Kapitulo 6, sa talatang 8, ganito pang uhika. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang inihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Napakaganda po mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan ang pambungad kagad nating talata. At dito makita natin kung anong inaasahan sa atin ng Panginoon. Pastor Tornalejo, yung nabasa niyo ang ating buong leksyon sa linggong ito. Opo. Paano mo masasabi na ang leksyong ito ay kailangan pa rin natin sa ating panahon ngayon? Totoo yan. Kailangan natin, Pastor Casimiro, at sa lahat nating mga kapatid at mga tagapakinig at tagapanood, ito ay mahalaga kasi ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ang kaniyang gusto makita sa kaniyang sangkatauhan na tayo ay nagmamahal, may awa at tayo ay lumakad na may kababaan, humbleness. Sapagkat ang suliranin ng mga tao sa panahong ito ay makikita natin sa sinabi ni Mikas na ang kanilang kabuhayan, ang kanilang kaugalian ay masyadong, masabi natin, they're full of pride. Pastor Ben. Yun na naghaharing kaisipan sa kanilang kapanahonan. By the way, ito ba si Mikas ay saan ba siya nanggaling? Si Mikas ay isang propeta na may mensahe para sa Huda. Ito ay mensahe na pinadala ng Panginoon para sa Huda sa pamamagitan ni Propeta Micah. Okay, ito bang si Mikas na ito ay, ano bang kahulugan ng kanyang pangalan? Ang kahulugan ng Micah is who is like God? O masasabi natin sa Tagalog na sino ang kagaya ng Panginoon? Ito ay ang paghambing sa kadakilaan ng Panginoon sa kanyang mga gawa.
Sa madaling sabi, sapagkat ng una nating leksyon ay ating nakagat pinag-aralan, yung pangalan ng mga propetang ito na ating na siyang sumulat ng ating pag-aaral, na 12 lahat yan, ang kanilang mga pangalan at ang kanilang mga buhay mismo ay mensahe na kagat na Totoo pinapaabot. yan. Kaya tinatanong ko, yung bang salitang, yung pangalang Mika sa English o sa Tagalog yung Mikas, ay ano bang anong kahulugan? Sapagkat doon pa lamang sa kahulugan, makukuha na natin ang larawan kung ano ang ipinapaabot na mensahe sa atin ng ating Panginoon. Totoo yan. Sa kanyang mensahe, ating makikita sa ating pagpatuloy kung anong talaga na ang tinutukoy na pagkalakila ng Panginoon sa buhay ng mga sangkatauhan doon sa Judah. Okay, so sa madaling sabi ay yayamang tayo kanyang tinawagan at naging espesyal na bayan ng Diyos, ay di meron siyang inaasahan na hindi tayo mananatili sa ating kalagayan ngayon, sa ating kahinaan at sa ating mga kamalian, kundi meron tayong direksyon. Paunti-unti tayo ay unti-unting mababago sa larawan ng ating Panginoon. Sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandahan. Amen. Okay, so dito sa ating pag-aaral, itong si Propeta Mikas ay may mga dinaramdam sa kanyang puso. Meron siyang mga pasanin. Meron siyang mga pinapasang paghihirap sa kanyang kalooban. Pwede ba maipaliwanag sa amin yon? Ating basahin sa Micah chapter 1 verses 1 to 9. Dito natin makikita bakit may mabigat na pasanin si Prophet Micah tungkol sa katawan ng Judah. Okay, aking babasahin sa Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 9. Ganito ang wika. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Mikas na morastita ng mga kaarawan ni Jotam, ni Akas, at ni Ezekias na hari sa Huda, na nakakita ng tungkol sa Samaria at sa Jerusalem. Dinggin ninyo, mga bayan, ninyong lahat. Dinggin mo, o lupa, at lahat ng nasa iyo. At ang Panginoon Diyos ay maging saksi laban sa iyo, ang Panginoon mula sa kaniyang banal na templo. Sapagkat narito ang Panginoon lumalabas sa kaniyang dako, at bababa at yayapak sa mga mataas na dako ng lupa. At ang mga bundok ay mga tutunaw sa ilalim niya, at ang mga libis ay mauupos na parang pagkit sa harap ng apoy, parang tubig na bumubuhos mula sa isang bundok. Dahil sa pagsalangsang ng Jacob ang lahat na ito, at dahil sa mga kasalanan ng sambahin ng Israel. Ano ang pagsalangsang ng Jacob? Hindi baga ang Samaria? At ano ang mga mataas na dako ng Huda? Di baga ang Jerusalem? Kaya't gagawin ko ang Samaria na parang bunton sa parang, at parang mga pananim sa ubasan, at aking ilalagpak ang mga bato niyon sa libis, at aking ililitaw ang mga patibayan niyon. At lahat niyang larawang inanyuan ay pagpuputol-putulin, at ang lahat niyang kaupahan ay susupukin sa apoy, at ang lahat niyang Diyos-Diyosan ay aking ihahandusay na sira, sapagkat sa kaupahan sa isang patutot ay kanyang mga pinisan, at sa kaupahan sa isang patutot ay mga uuwi. Dahil dito'y tatagoy ako at mananambitan, ako yayaong hinubdan at hubad. Ako iuungal na parang tsakal at mananangis na gaya ng mga avestruz. Diyan natin makikita, Pastor Ben, na si Micah nangangaral sa taga-Israel, taga-Jerusalem, na nakita niya ang kasamaan ng kanilang kaugalian at sa kanyang tunay na pagmamahal sa bayan ng Diyos ay parang inangkinan niya na ito, ang mga taong ito ay parang pasanin niya sa buhay. Labis ang kanyang pagmamahal, tapat ang kanyang pagmamahal, at tapat ang kanyang panunungkulan na isang propeta, gayon pa man na parang sinasarili na niya yung kabigatan ng kasalanan ng Israel at saka Huda. So sa kanyang patuloy na pagmamasid sa kanilang mga kasalanan, ay para bagang lalong nabibigatan ang kanyang kalooban. Totoo at ito yan. ngayon ang kanyang sinisiwalat. Para siyang naghihinga ng kanyang mga damdamin sa kalagayan at maaaring kahantungan ng bansang kanyang pinagdadala ng mensahe. Totoo yan. Isang magandang kaugalian ng manggagawa ng Panginoon. Masasabi natin na si Micah ay may talagang real burden, may pagmamalasakit sa bayan ng Panginoon. Gayon pa man na nakikita niya ang kalagayan at hindi siya mapalagay. Sabi niya,
binigyan ng mensahe, binigyan ng babala, at binigyan ng maraming mga warnings upang sila ay hindi mawasak. Napakaganda ng espiritu nito si Mika sapagkat kung makita niya ang kalagayan ng bayan ng Diyos, ay nandoon yung kanyang kabagabagan. Ay, kamusta kaya sa ating panahon ngayon? Magandang Ito punto yung yan. napakagandang espiritu na magandang makita sa ating mga anak ng Diyos. So, may namahal namin mga kapatid at mga kaibigan. Iniiwanan tayo ng mapakagandang halimbawa ng Propetang Mikas na sa pag-uugali natin o pakikitungo sa ating mga kasama, kung makita natin ang kanilang kapahamakan o kanilang mga gawain hindi nakalulugod sa Diyos at maaaring kanilang maging kapahamakan, ay sana meron din tayong pasanin na ilapit sila sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin o yung tinatawag na iyakan natin ito sa Panginoon. Sa kasalukuyan Magkaroon tayo ng pasanin sa kanilang kaluluwa. Sa kasalukuyan na kasaysayan ng iglesia ngayon, Pastor Casimiro, hindi lang ito isang paalaala sa mga manggagawa. Kasi lahat naman ng mga anak ng Diyos, members of the church, mga kaibigan, mga kapatid, tayong lahat ay mga ministers na ngayon, mga ministro na lahat, at tayong lahat ay may tungkulin na sa pagpamahagi ng magandang balita. Totoo yan, sapagkat isa sa napakahalagang doktrina natin ng Seventh-day Adventist ay yung tinatawag na priesthood of all believers. Tayong lahat ay mga may makaharing pagkasaserdote. Totoo yan. At inaasahan ng Panginoon na yung gawain ng saserdote na mamagitan ay ito yung ating palagi ang ginagawa. Kaya po sa ating mga pananalangin, sana po ay meron tayong palaging dinadala sa Panginoon. Amen. Alalahanin natin, kung meron pa tayong mga mahal sa buhay na hindi kasama sa pananampalataya, iluhod po natin ito sa Panginoon. Iyakan natin sa Panginoon. Magkaroon tayo ng espiritu na kagaya nitong si Mikas na nandoon yung burden na hindi siya maaring manahimik sapagkat nakikita niya na ang bayan ng Diyos ay mapapahamak. Kaya kung ito sana ang maging attitude natin, ako'y naniniwala ay hindi problema ang paghanap ng kaluluwa na dadalhin sa Panginoon. Yan, Pastor Ben. Sapagkat mismo sa ating kapaligiran, makikita natin ang napakaraming mga tao na nangangailangan na sila'y makakilala sa ating Panginoon. Amen. Okay, dito sa ating pag-aaral, makita natin ang mga kasalanan na nagdala ng bantang paghukom sa bayan ng Jerusalem. Ano ba itong mga bantang paghukom na ito? At ano yung mga nag-udyok para dumating ito? Dito sa Micah, chapter 2, verses 1 until 11, dito itinala yung mga kasalanan laban sa sambayanan ng Panginoong Diyos. Dito natin, pakibasa nga, Pastor Ben. Sa Micah, chapter 2, verses 1 to 11. Okay, ganito kung wika. Sa aba nila na humahaka ng kasamaan at nagsisigawa ng kasamaan sa kanilang mga higaan. Pagliliwanag sa umaga ay kanilang sinasagawa sapagkat nasa kapangyarihan ng kanilang kamay. At sila'y nangagiimbot ng mga bukid at kanilang inaangkin at mga bahay at inaalis at kanilang pinipighati ang isang tao at ang kaniyang sambahayan, ang tao at ang kanyang mana. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, narito, laban sa angkang ito ay humahaka ako ng isang kasamaan na dooy hindi ninyo maalis ang inyong mga liig, ni makakalakad man ng kahambugan, sapagat isang masamang panahon. Sa araw na iyon ay magsisisambit sila ng talinhaga laban sa inyo, at mananaghoy ng kakilakilabot na panaghoy, at mangagsasabi, kami ay lubos na nasira. Kanyang binabago ang bahagi ng aking bayan. Ano't inilalayo niya sa akin? Sa mga manghihimagsik sa kanyang binabahagi ang aming mga bukid. Kaya't mawawalan ka ng maghahagis ng pisi na panukat sa pamamagitan ng sapalaran sa kapisanan ng Panginoon. Huwag kayong manganguhula. Ganito sila nanguhula. Hindi sila manguhula sa mga ito. Ang mga kakutyaan ay hindi mapapawi. Sasabihin baga o sangbahayan ni Jacob, ang espiritu baga ng Panginoon ay nagipit. Ang mga ito baga ang kanyang mga gawa. Di baga ang aking mga salita ay nagsigawa ng mabuti sa nagsisilakad ng matuwid. Ngunit kamakailan na ang aking bayan ay bumangon na wari kaaway. Inyong hinuhubad ang suot na kalakip ng balabal na sisidaang tiwasay na parang mga
lalaking nagsisipanggaling sa digma. Ang mga babae ng aking bayan ay inyong pinalalayas sa kanilang mga masayang bahay. Sa kanilang mga bata ay inyong inaalis ang aking kaluwalhatian magpakailanman. Kayo'y magsibangon at magsiyaon, sapagat hindi ito ang inyong kapahingahan. Dahil sa karumihan na lumilipot sa makatuwid bagay sa mahigpit na pag-iba. Kung ang isang taong lumalakad sa espiritu ng kabulaanan ay nagsisinungaling, na nagsasabi, ako'y manghuhula sa iyo tungkol sa alak at matapang na inumin, siya nga'y magiging propeta sa bayang ito. Kung ating bigyan ng summary, Pastor Ben, ang mga kasalanan na ginawa ng sambayan ng Diyos, ay atin din masasabi na ito ay mga kasalanan laban sa sangkatauhan. Social injustice din. Kagaya na ating napag-aralan sa nakaraan na mga linggo, ito na mga gawain ay kinakasuklaman ng Panginoong Diyos. Hindi tapat, walang awa, walang habag, at sila ay masasabi natin na puno ng pride sa kanilang pamumuhay. Sabi ng Panginoon, hindi ito dapat at dapat sila magsisi at magbalik sa Panginoong Diyos. Okay, so paano pinalitan ng mensahe ni Mikas ang kalungkutan tungo sa mensahe ng dakilang pag-asa? Ang sabi ni Micah na darating ang araw na ito ay magbabago. Kumakinig ang sangkatauhan ng Panginoong Diyos, bigyan ang pag-asa ay darating sa kanila. Mabasa natin ito sa Micah chapter 5 verse 2. Ito ay ang pag-asa ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng propesiya na ito ay magaganap sa panahon ng ating Hesus Kristo. Okay, ganito ang sabi sa aklat ng Mikas 5, talatang 2. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Salamat, Pastor Ben. Sinasabi dito na sa mga naranasan ng Israel at ng Huda, sa kanilang mga kasamaan, sa kanilang dadatnan na mga pighati at mga persecution, darating ang magandang kinabukasan sa pamamagitan ng sinasabi dito sa Micah chapter 5 verse 2 tungkol sa isang pangulo or leader ng Israel. Sa sabi ay sa kabila ng napakalungkot na propesiya na kanilang nadinig, ay meron ding sa bandang huli na propesiya na napakaganda, na punong-puno ng pag-asa. Ito ay tungkol sa isang mamumuno, magpamuno sa Israel. Alam natin sa panahong ito ay nanganganib ang Israel, nanganganib ang Juda na mabagsak sa kanilang kalaban. Ngunit ang sabi ni Micah, kahit na dumating ang araw na ito, kahit na sila ay magiging bihag, darating ang araw na magiging matatag ang kaharian ng Israel sa pamamagitan ng pinunong ito. Ang tinutukoy na pinuno na mag-isa, magbigay ng unity sa buong kaharian ni David. Okay. So ito yung tinutukoy dito, yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Totoo yan. Na wari baga sinasabi na, okay, kayo dadating sa pagbagsak, kagaya rin ng Israel na bumagsak, ang Huda rin ay darating sa kanyang pagbagsak, subalit meron pa rin propesiya na muling itatatag ng Panginoon at ito nga yung kanyang pagdating dito sa lupa. And by the way, mayroong napakaganda rin naging resulta noong isa sa positibong resulta noong pagbagsak ng Northern Kingdom o ng Islam, ng tribo ng Israel at saka yung sa Huda, ay nung sila bumagsak na, natapos na ngayon yung panahon na sila ay nandoon sa pagkalipin, pero pagkatapos noon ay sila ay naakay sa pagkakaisa. So nawala na yung divided kingdoms at nagkaroon na lamang ng isang kaharian. At ang dumating ang ating Panginoon Hesus ay ito yung nagkakaisa na sila. Yan ay yung messianic prophecy na darating ang araw na talaga silang magkakaisa. Oh, at ang napakaganda ng mensaheng pinapaabot sa atin na ibabangong muli ng Panginoon. May isang pinuno na manggaling sa Bethlehem, sa Ephrata, na siya ang mangulo, siya ang magiging isang pangulo ng United Israel or Davidic Kingdom. Okay, so itong Mikas Kapitulo 5 talatang 2, actually ito ay isa sa mga propesiya sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, na kung saan siya ipapanganak,
at kung saan siya nanggaling. Oo. Bagamat siya ay nanggaling sa Jerusalem, pero binanggit dito na siya ay mula sa walang hanggan. At alam po natin yan ay ang ating Panginoong No, Hesus. totoo yan, Pastor Ben. Ito ay tumutukoy sa kay Jesus Christ. Mababasa natin sa John chapter 8 verse 58. Ito ang sinasabi ni Micah na coming of Jesus Christ. Subalit hindi ito ang masasabi nating panahon na pinanggalingan of the existence of Jesus Christ. Kasi dito sa John chapter 8 verse 58, pakibasa nga Pastor Ben, kung ano ang kaugalian ng Panginoong Hesukristo. Sa Juan 8, 58, ganito ang wika. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Makita natin dyan, nabasa natin na ito ay tumutukoy kay Kristo. Ngunit ang sabi dyan, bago ipanganak si Abraham. Mga kapatid, mga kaibigan, tanda natin, sinabi sa Juan 8, verse 58, na bago pa si Abraham, nandun na si Kristo. So hindi natin dapat intindihin na nauna si Abraham sa kay Kristo. Kasi dito, sa prophecy ni Micah, darating pa yung fulfillment nito sa panahon ni Jesus Christ during His birth. Subalit sabi dito sa John chapter 8 verse 58, wala pa si Abraham, nandun na si Kristo. Ang ibig sabihin na yung existence ng Panginoong Hesukristo ay hindi lang nagsimula sa angka ni Abraham. Before Abraham was, nandun na ang Panginoong Hesukristo. Sa ibang salita ay sa pagiging isang tao na ipinanganak sa Bethlehem, ay alam natin ang tiyakan niyang pasimula. Noong panahong iyon, sangayon sa kasaysayan, ipinanganak siya ni ganito, sa ganong lugar, tiyak yon. Totoo yan. Pero bilang isang Diyos, bilang isang Diyos, bago pa si Abraham, nariyan na siya. At dito rin sa aklat ng Juan na binanggit, siya nga lumikha ng lahat ng mga bagay. Totoo yan. Bago pa ang sanlibutan ito. Hindi lang kay Abraham. Bago pa ang sanlibutan ito, siya na ay naroon at siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Magaling na punto yan ang sinabi mo na yung sinabi dyan na tungkol sa human existence of Christ. Yan lang ang tinutukoy sa Micah 5 verse 2. Subalit, totoo din ang sinabi mo na bago pa ang human existence, nandun na si Kristo in His divine nature. Sa malinsabi, dito sa pamamagitan ng talatang ito na nabanggit nga, balikan natin sa aklat ng Mikas, Kapitulo 5, talatang 2. Ito yung propesiya na may darating na siyang leader na mangunguna sa bayan ng Diyos. Sa karanasan ng Huda, na sila'y talagang kumakaharap sa malaking banta ng pagbagsak, sapagkat ang kalaban, ang Babylonia ay parating na upang sila silakayin. At ito'y pinahintulutan din ng Diyos na mangyari sa kanila. Pero sa kabila na sila'y darating sa ganung kalagayan, hindi naman inaalis ng Panginoon ang pag-asa sa kanila. Ibinigay pa rin ang pag-asa. Oo, kayo darating dyan, dadaan diyan, pero huwag kayo mawalan ng pag-asa sapagkat may panukala ang Panginoon sa lahat ng mga bagay. Magandang punto yan, Pastor Ben. Sa ating mga buhay, ganun din, mga minamahal ng mga kaibigan. Kung mapagkaminsan, o sabi natin madalas, dumadaan din tayo sa mga pagsubok ng buhay. Kung minsan ay mahigpit, mahirap, at kung minsan ay nagtatanong tayo, bakit ito pinahintulot ng Diyos? Bakit tayo dumadaan sa ganito? Kung tunay tayo na bayan ng Diyos, bakit tayo nasa ganitong kalagayan? At marahil may mga tao rin magsasabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay bakit ka mayroong kanser? Bakit ka naghihirap ngayon? Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa sapagkat hindi naman po ibig sabihin na tayo anak ng Diyos ay wala na tayong problemang dadaanan. In fact, ay sa napakaraming karanasan sa banal na kasulatan, ipinapahintulot ng Panginoon ang mabibigat na sitwasyon. Sa kanyang karunungan, ay meron siya magandang panukala. At kagaya ng karanasan nating binabasa ngayon, pinahintulot ang pagbagsak ng Huda. Pero God is still in control. Totoo yan. Siya'y may panukala at isa ang tiyak. May mabuting panukala ang Diyos na mapakabuti para sa atin. Mahirap ang pagdaan sa pagsubok, pero alam naman po natin, pag nakatapos tayo sa pagsubok, ay naakay din tayo magpuri at magpasalamat sa kanyang banal na pangalan. Amen. Pastor, ano bang inaasahan ng Diyos na gagawin ng kanyang bayan?
Atin na tunghayan na yan kanina, Pastor Ben, pero balikan natin para ating mabigyan na diin ang puntong ito. Ito ang makita natin sa Micah chapter 6 verse 8. Okay, Kapitulo 6, talatang 8, ganito umika. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti, at anong hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan, at ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ito ang expectation ng Panginoong Diyos sa kaniyang bayan na Huda. At mga kapatid at mga kaibigan, hindi natin masasabi na ito para lang sa Huda o sa Israel. Ito ay ang gusto ng Diyos na makita sa kaniyang bayan, na tayo ay magiging tapat at itong pamumuhay na talagang totoo with justice, humbleness, and meekness. Ito ang ini-expect ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito rin siguro ang magandang pagkakakilanlan sa sa espesyal na bayan ng Diyos, na makita tayo doon sa ganong kalagayan, gumagawa ng mabuti, nagpapakumbaba. Napakagandang larawan na makita tayo sa ganitong mga gawain. Kung natin bigyan pansin, Pastor Casimiro, pag ganito ang kaugalian ng bayan ng Diyos, ano pa ba ang hahanapin natin? Masasabi natin na ito na talaga ang perfect model, mga kapatid, mga kaibigan. Ito na talaga, wala na tayong hahanapin pang ibang mga kaugalian. Pag narito, nakikita itong mga kaugalian sa atin, masasabi natin na talaga natin nakikita sa buhay natin ang Panginoong Diyos ay nasa sa atin. Yayamang ang ating paksa sa ikapitong leksyon na ito ay pinangbatang ang espesyal na bayan ng Diyos. Paano mo nakita na ang talatang ito ay lubhang kailangang makita sa espesyal na bayan ng Diyos? Ang bayan ng Diyos na Israel at Huda, sila ay pinili. Sila ay espesyal. Ngunit ang kanilang mga gawain ay walang kaibahan sa mga bayan sa kanilang paligid. So sabi ng Panginoon, ang inyong mga gawa ay nagpapakita na wala kayong kaibahan. Ang kanilang hindi naunawaan, ang kanilang pagkatinawag na espesyal, balikan natin ang puntong ito, na ito ay palaging may kasama na responsibilidad, may kasama na accountability. And so the Israel as a nation, called to be very special, is identified kasama sa kanilang gawain, kasama sa kanilang tungkulin. But Pastor Ben, nakakalungkot, hindi nila ginampanan itong kanilang pagka-special. Ang kanilang pag-iisip na porke doon na sila kasama sa hanay ni Abraham, sila ay talagang automatic na maliligtas. Yan ang masama at hindi nila naunawaan na masama yan. Hindi yan ang panukala ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan na Israel. So ang pagiging espesyal nila ay hindi para magmalaki. Hindi para ipaalam sa mundo, kami ang mga pinili. Totoo yan. Kundi yung pagiging espesyal nila ay yung sila tinawagan upang gumanap ng isang napakahalagang gawain. Amen. Na ito yung misyon ng ating Totoo Panginoon. At ang misyon ng ating Panginoon ay ang lahat ng mga tao ay kanyang hinahangad na maligtas. Dumating sa katotohanan at sila ay maligtas. Dangat nga lang at nakakalungkot na yung pagiging espesyal ng pagkapili sa kanila ay ibang kanilang kaisipan. Hindi misyon. Hindi misyon. Kundi yung pagmamalaki at yung sariling kanilang kapakinabangan. So paano natin makita na ito'y na-apply sa ating panahon ngayon? Nakasabi naman tayo, Pastor Casimiro, mga kapatid, as Seventh-day Adventist, we are remnant. Special tayo. Tinatanggap natin yan. Na tayo ay binigyan ng Panginoon ng special na tungkulin. At yung special na tungkulin, hindi nagsasabi na tayo lang ang maliligtas. Tayo ng mga Seventh-day Adventist dapat magpakita sa ating tungkulin to preach the gospel. At ang panawagan ng Prophet Micah sa bayan ng Israel na ipakita ang mga kaugalian like humbleness, meekness, and justice ay dapat makita din sa atin sa ating pagdala ng mensahe ng Panginoon. Dapat itong mga kaugalian na hinahanap ng Diyos sa kaniyang bayan ay makikita sa atin, tayo na nag-profess na mga Seventh-day Adventist, mga anak ng Panginoong Diyos. By the way, nabanggit mo kanina, yung itong Huda, itong Israel nito, ay tinawag sila at naging special at meron silang mga misyong gagampanan.
meron silang mensahe na dapat ipaabot sa kanilang karatig na mga bansa. Ay nabanggit mo rin na parang sa ating panahon din ngayon at lalo tikit bilang mga Adventista, ay kinikilala natin tayo may special. Special na dapat maunawaan din natin yung ibig sabihin special. Hindi tayo para magmalaki na tayo mga special. Totoo yan. Kundi huwag natin kakalimutan ay para rin itong karanasan ng mga ng Huda na tayo tinawagan na naging special in a sense na meron tayong misyon na gagampanan. Pinagkatiwalaan tayo ng sinasabi na 3 angels messages. Na kung saan alam po natin sa ating panahon ay napakaraming hindi nakakaunawaan yan. Pero mapalad tayo ng mga Seventh-day Adventist sapagkat tayong pinagkatiwalaan na magdala ng mensaheng ito na ipaalam sa buong sanlibutan ang mensahe ng 3 sinugong mga anghel. At nakakalungkot kung ito'y sinasabi lang na, oy, naunawaan ko yan, oy, maganda yan. Ay, tama yon, pero hindi tayo dapat na manatili sa ganung kalagayan lamang, kundi isipin natin, paano natin magagampanan ang misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon, na ang mensahe ng 3 sinugong mga anghel ay atin ding maikalat at maiparating sa lahat ng mga tao upang ang mga tao ay magkaroon din ng pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoon bilang manlalalang at bilang ating darating na hari na magbibigay ng paghukom dito sa sanlibutan. Amen. So, anong implikasyon ng tanong ni Mikas na sino ang katulad ng Diyos? Meron siyang tinanong dito sino ang katulad ng Diyos? Ito ang kanyang katanungan. Dito sa Micah chapter 7 verses 18 to 20, dito natin matatagpuan ang sagot. Ang katanungan ni Micah kung sino ang Diyos, dito natin makikita. Pakibasa nga, Pastor Ben. Okay, ganito sabi. Sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit ng magpakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin. Kanyang yayapakan ang ating kasamaan at kanyang iahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Iyong isasagawa ang katotohanan kay Jacob at ang kagandahang loob kay Abraham na iyong sinumpa sa aming mga magulang mula sa mga araw ng una. Pastor Ben, ang katanungan ni Micah ay may dalang sagot. Ang katanungan niya, sino ang kagaya ng Panginoon? Ang ibig niyang sabihin, walang katulad ng Panginoon sa pagmamahal, sa pag-aaruga at sa pagpatawad ng kanyang bayan. Sinasabi dito na ang kasalanan ng bayan ng Israel at ng Huda ay itatapon ng Panginoong Diyos doon sa kalaliman ng dagat. In other words, God is ready to forgive. Ibig sabihin, no one compares sa Panginoong Diyos in all His attributes of love and mercy. Walang tulad. Walang kagaya niya. Yeah, walang kagaya. At walang makakatulad. Totoo yan. At walang maaari maging malapit sa Kanya sa pagiging kagaya niya. Ano pa ang mahalagang mga leksyon na pwede nating mapulot mula dito sa ating pag-aaral nito? Once again, i-emphasize natin na ang panawagan sa mga sambayanan ng Panginoong Diyos is a call for repentance. At ang mensahe na ang Panginoon ay handang-handa magtanggap sa kaniyang bayan, sa kaniyang katauhan, na tayo ay magbalik sa Kanya. Iyan ang mensahe nating makukuha dito sa aklat ni Micah. Okay, maraming salamat, Pastor. Minamahal na mga kaibigan, nakita po natin ang natunghayan natin ang ating ikapitong leksyon na pinamagatang ang espesyal na bayan ng Diyos na mensahe sa pamamagitan nitong si Propeta Mikas. At yayamang dinadala sa atin ang mensaheng tayo espesyal sa harapan ng Diyos. Yung ibinigay sa Huda at sa Israel ng mga karapatan, mga pribilehyo, ito na rin yung ating tinanggap ngayon. Pero sana matuto tayo sa karanasan nila. Kung paano sila bumagsak, sana hindi tayo bumagsak. Kung ano hindi nila nagawa, ay sana tayo ang gagawa. Kung saan sila nagkamali, ay sana doon tayo matuto na ang pagiging espesyal ay hindi para magmalaki na tayo ay malapit sa Diyos, kundi ang gumawa tayo ng isang napakahalagang paglilingkod. Lalo tigit ang magpakita tayo ng mabuting halimbawa sa ating kapaligiran. Yung magandang pakikitungo sa ating kapwa, yung tinatawag na social justice, magdalang habag tayo sa mga naapi. Sumigaw din tayo doon sa mga nangangailangan ng tulong.
na sila'y magawa natin ng paraan. Tumingin tayo sa ating kapaligiran. Paano tayo bilang mga espesyal na bayan ng Diyos ay magiging kapakipakinabang at magiging pagpapala sa ating komunidad, na ang lahat ng ito'y gawin natin lahat para sa ikaluluwalhati ng ating dakilang Diyos na siyang tumawag sa bawat isa atin upang tayo'y maging kanyang mga kinatawan dito sa lupang ito. Amen. So, napakasarap sabihin na tayo mga espesyal na bayan ng Diyos. Pero huwag natin kakalimutan ang mga nakakabit na mga responsibilidad. Ito'y isang karapatan. Sana'y huwag naman natin gawin lang for the sake na nagawa, kundi sana ang lahat ay magawa natin. Kagaya po ng pamanik ng banal na kasulatan, maging tayo kumakain o umiinom o ano man ang ating mga ginagawa, gawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng ating dakilang Diyos na siyang tumawag sa bawat isa atin mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Sana po, minamahal ng mga kaibigan, ay kayo po ay nakinabang sa pag-aaral nito at naakay lang po kayo na magkaroon pa tayo ng lalong magandang pagkakilala sa ating Diyos at ang patuloy pa tayong lumapit sa Kanya. Amen. Tayo po ay manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos na nasa langit, pinupuri namin kayo sa inyong kadakilaan. Pinupuri namin kayo sa inyong wagas na pag-ibig. Sa kabila na kami mga makasalanan, sa kabila na alam niyo ang aming mga problema, ang aming mga kahinaan, mga pagkakamalit, mga kasalanan, subalit kayo nariyan at patuloy lamang na umaakay sa amin, nananawagan sa amin, kami lumapit sa inyo sapagkat meron kayong napakagandang panukala sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa karapatang ibinigay sa amin, na sa inyong harapan kami po'y naging special na inyong bayan. Amen. At pinagkatiwalaan ang napakahalagang misyon na gagawin samantalang nabubuhay kami sa lupang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa karapatan kami po inyong hinirang na maging inyong mga kamanggagawa na dalhin ang pabalita ng kaligtasan at ang maraming mga tao ay maakay sa pagkakilala sa inyo na kayo ang aming Diyos, kayo ang aming manlalalang. At kayo rin ang nagbigay sa amin ng mensahe at karapatan na babalaan ang mga tao sa kapaligiran, na paghandaan ang inyong malapit na pagdating, at kung magkagayon, hindi dapat mapahamak sinuman, kundi ang kami lahat ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen. O Amang Banal, pagpalain niyo po kami lahat na tumatawag sa inyong banal na pangalan. Patuloy lamang kaming akayin sa malapit na relasyon sa inyo at sa lubos pang pagkakilala at pagkaalam ng inyong banal na kalooban. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang lahat pong mga ngayon ay nakatunghay sa programang ito. Saan man sila naroon, ano man ang kanilang kalagayan, Panginoon, patungan sila, Ama, ng inyong mapagpalang kamay. Ipaunawa sa kanila at ipaalala sa tuwi-tuwi sila po ay inyong mga espesyal na mga anak na inyong tinawagan upang kung magkagayon, sila'y maging kabahagi ng inyong pinagpalang kaharian. Salamat po, Ama, sa pagtugon sa aming mga dalangin at sa karapatan na kayo palaging sumasa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, binamahal ng mga kaibigan, ang aming pasasalamat na kami po inyong sinamahan sa mga ilang minuto nating pag-aaral sa salita ng Panginoon. At kami po ay natutuwa sapagkat meron po kami tinatanggap. Ilang minuto lamang ay meron na akong tinanggap na text at pinapaalam nila kung paano sila pinagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng programang ito. Sila po ay nanggaling sa Caloocan at isang kahilingan nga pala na batiin po raw mga taga-Batangas na napakarami po raw na sumusubaybay sa atin. Maraming salamat po sa inyo at sana po ay managana pa ang pagpapala at kabutihan ng Panginoon sa ating lahat. Maraming salamat po and God bless you all.
Broadcasting all started from Antipolo, Rizal. Back then was Channel 45. Hope Channel Philippines Luzon embraced the challenge of the television ministry at North Philippine Union Conference on December 2011. It airs 6 regular wholesome programs, 5 hours every day to bring the families of Luzon closer to the Lord. But it has not been that easy. The beginning of a modern ministry came to life when people with the same passion for God's work gathered and started planning for the ministry. That time they thought it would be impossible. Ating yung kaisipan na tayo ay maglulunsad ng TV ministry o yung pamamahayag sa television mula sa mas mataas nating panguluhan sa Southern Asia Pacific Division. Sa matuling sabi, kakailanganin ng napakalaking halaga at napakalaking pamamaraan upang ito po ay ating maipagpatuloy. Kaya nang ito'y tanggapin ng tatlong unyon, lalong-lalo na dito sa North Philippines, inisip natin saan tayo maglalagay ng studio? Kaya sa pagluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng mga yung available na resources natin, pinagtibay ng Panguluhan ng North Philippine Union Conference na dito sa ikatlong palapag ng headquarters ilagay ang studio. Mababa, masikip, parang hindi papasa na studio, no? Pero sa ganung paraan, naniniwala tayo na mayroong pangunguna ang Panginoon kung kinakailangan mailunsad dito sa lalong madaling panahon. No? So, sa lalong mabilis na kaparaanan, pinasimulan na ang pagre-renovate. Humarap tayo sa problema na kung kinakailangan i-renovate ito, mangangailangan pa tayo ng building permit. No? Pero alam niyo ang Panginoon, siya rin ang maglalagay ng mga kaparaanan sa tamang panahon kung ito'y kalooban niya. But after a series of hard work and sleepless nights, little by little, the Lord performed on His faithfulness and proved everyone that indeed, to Him, nothing is impossible. What is a volunteer? There's a lot of meanings to this word that these people can give. Volunteerism is all about dedication. It is about your passion. It is about your heart. A volunteer is someone who is willing and has dedication to do God's work, has passion to deliver, and has a heart of service. Alam nyo, kung ang pag-uusapan ay volunteerism, may nauna po sa atin At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ay nagkusa na siya ay pumunta dito sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang pagkukusang yun, matugunan ang pangangailangan na malaki ng tao. Malaki ang hamon sa atin at sa maraming pagkakataon, nakikita natin naman yan, naunawaan natin, wala tayong sapat na kakayanan may kinalaman sa pananalapi. Alam natin tayo nagtitiwala na ang Panginoon ay siyang magbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Pero sa kapanahonang ito na marahil sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya at hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng sapat na kakayanan sa pananalapi sa gawain ito upang ang gawain ito ay mabilis nating mapalaganap at matapos ang ipinagkaloob sa atin na tungkulin ng ating Panginoon na walang iba kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Alam na Diyos kung saan naroon ang inyong puso. Bilang voluntaryo sa Hope Channel Philippines, una, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ako ay napabilang dito. Kaya, ang mahalaga ho dito bilang kabahagi ng Hope Channel, yung ating pagtatalaga, yung ating dedication. Huwag po tayong mag-atubili na suportahan ang gawain po ng Hope Channel. Napakarami pong pagsubok ang aming naranasan nang kami po yung sumali dito. Naalala ko nga sa ting aming mapag-uusapan ni Edward, kung alalahanin po namin, ipinaranas po ito ng ating Panginoon upang ang ating pong gawain dito sa Hope ay lumago. Yung pagsubok sa buhay natin, palagi at palagi na darating sa ating buhay. Ang hamon ngayon ay nasa sa atin. Kung ang mga hamon na ito ay ating titingnan sa isang positibong aspekto. Sa kabila ng anumang klaseng pagsubok ay nananatiling masaya sapagkat kami pong lahat, kaming mag-asawa, ay masayang nakapaglilingkod sa Kanya.
napakalaking hamon po sa bawat isa sa amin. Sapagkat marami pong mga maaaring pwede sa aming lugar. Maraming may mga kakayanan. Subalit mas pinili po namin na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng maliliit na kaparaanan, maliit na kakayanan. Kayo po ay aming iniimbitahan na patuloy na suportahan ng Hope Channel Philippines. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong mga pagkakaloob, ang gawain pong ito ay magtatagumpay at ang Panginoon ay makikita natin sa alapaap ng langit. Kahit na anong challenges na inyong nararanasan, ay huwag natin kalimutan siya na siya lagi ang ating lapitan. Kapag siya lagi ang ating lapitan, alam niyo po, yung ating puso ay lagi may experience natin na masaya. Hindi rin namin naiwasan na mag-alala sa mga bagay na kailangan tulad ng pangailangan financial. So hindi na alis sa amin yung mag-alala. Pero maraming beses na napatunayan namin ang Panginoon talagang the best. He is an on-time God. Ang humawak ng ganito kalaking ministeryo, yung magpatakbo ng TV channel ay hindi madali. Subalit sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng suporta nating lahat, walang imposible sa Diyos. Mabuhay ang Hope Channel Philippines! The Hope Channel production will never be complete without the production set and the talents who dedicatedly gave their time and efforts in producing programs for Hope Channel Philippines Luzon. Everyone have talents that God has entrusted. It may be your choice to use these talents for the finishing of God's work or not. But these people have already made their decision, that is, to serve the Lord. Kaya aking kayong lahat inaanyayahan, mga minamahal, na inyong patuloy na subaybayan ang palatuntunan ito sa Hope Channel, sapagkat kami nakakatiyak na sa inyong masugid na pagsubaybay, makikinabang po kayo. Now, guesting here in this program gave us the chance to share that burden. So I could say that it has lifted us spiritually. So it has helped us a lot. Thank you so much for these kind of programs. It was truly a blessing. And during the shoot, naramdaman talaga namin yung kakaibang ambience na pinakita nila sa amin. Wala kang makikita sa kanilang parang nagagalit or what. Talagang mapaparamdam nila sa'yo na sige lang, okay lang yan. And then, hindi ko kasi ito nakita sa iba eh. One virtue that I found and saw in this crew is yung kanilang patience. And dyan sa virtue na yan, dyan mo makikita yung Christianity. Kaya nga mga kapatid, panoorin natin ang mga palabas dito sa Hope Channel Philippines. Kumpletos recados ito, no? Lalo na ang mga family shows, ang mga spiritual shows, all of this, lahat ito ay makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Alam niyo ho, nung kami naimbitahan dito sa Hope Channel, meron ho kakaibang saya ho akong naramdaman. Kakaiba ho yung pakiramdam pagkasama mo ang buong pamilya mo na maglilingkod sa Panginoon. Maganda hong makita na ang ating buong pamilya ay sama-sama na maglilingkod sa Diyos. Kaya ho mga kaibigan, nais ko hong imbitahan ang bawat isa sa inyo na panoorin ang mga programa na hinanda ng Hope Channel Philippines. Dahil alam ko ho na hindi lang ho ito nagbibigay ng hope sa ating puso, kundi hope na mailigtas ang bawat pamilya natin sa kalungkutan at kasiraan. Hope Channel Philippines, mabuhay ka! The operations of Hope Channel Philippines Luzon will never be complete without the fuel that runs it. A project that encourages the brethren called 20 pesos or more was launched to support the financial need of this media ministry. In the wide scope of Hope Channel Philippines, you will find people who are without question in supporting the ministry, people who made a commitment to follow and push the ministry until the day the Lord comes back. Malaki po aking paniniwala na marami pong gawain na dapat tapusin, lalo na sa panahon ito.
isa sa mga epektibong pamamaraan ay yung TV ministry. Ako'y sumusuporta talaga ng buong buo kahit kukunti kami kinikita. Mayroon kaming inilaan para po masuportahan po itong programang ito kasi naniniwala po ako kahit ako mga ngaral din, mayroon pong mga lugar na hindi namin kayang mapuntahan at ito'y mapupuntahan po sa TV ministry. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kapatid, no? Kung saan man kayo ngayon, kung taga saan man kayo, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay. Suportahan po natin ang TV Ministry, ang Hope Channel. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. We're very happy to let you know that the church has come up with a scheme where each member of the church could participate in the advancement of God's work through the television ministry. And this is only by way of allowing ourselves in providing finances or little contribution towards this project. The scheme of giving 20 pesos per week, which is when given in 52 weeks in a month, we will come up with a sizable amount to be able to put up our own stations and would connect these stations all over the Philippines. And that becomes a network. Malaki ang ating pangangailangan sa pananalapi upang tustusan ang gawaing ito. Alam ninyo, kung tayo ay magkakaloob 20 piso linggo-linggo sa loob ng isang taon, hindi lamang 1,000 ang ating maiipon. Kung hindi, ito ay mahigit na 10 milyon, aabutin pa nga ng mga 16 na milyon eh. And so we would request every church member to get involved into this project by envisioning some ways wherein they could be able to help in this kind of project that the church has envisioned. Kapag itong 20 pesos na ito ay nanggagaling sa ating puso at ito ay ating itinatalaga para sa gawain ng Panginoon, ang ating 20 pesos ay malaki ang magagawa para sa gawain ng Panginoon. Maliit na halaga, subalit maraming kaluluwa ang madadala sa paanan ng ating Panginoon. Maliit na halaga, subalit may liwanag na madadala sa kadiliman ng sanlibutan. Kaya't ako'y naniniwala na kung ito'y ating susuportahan, ang pagdating ng Panginoon ay para na rin nating napapadali. Akin pong sinusuportahan ang gawain ng Hope Channel sapagkat ang gawain na ito maraming kaluluwa na madadala sa paanan ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, akin po kayong iniimbitahan na suportahan ang gawain ito ng Hope Channel. Ang pabalitang ito ay mapaabot sa mga tao upang tanggapin din nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Bawat 20 piso na ipagkakaloob mo, dadalhin sa himpapawid sa loob ng bawat tahanan ang isang pag-asa na hindi masusumpungan sa anumang bagay. Kaibigan, sa bawat 20 piso na ibibigay mo, dadalhin natin ang katotohanan sa bawat tahanan. At sa bawat 20 piso, mag-asawa na lalong paigtingin ang pagmamahalan. Sa bawat 20 piso, maililihis natin ang maraming tao sa tiyak na sakit at kamatayan. Sa bawat 20 piso, ihahatid natin ang tunay na pabalita ng pag-asa sa tahanan. Ano pa kaya kung hihigitan natin ito? Tunay na lalong mas marami ang makikinabang sa pabalita na dala natin sa bawat programa dito sa Hope Channel. Kaibigan, idalangin mo na lalo kang bibigyan ng Panginoon sa bawat pagnanais mong makatulong, sa bawat pagnanais mo na makapagbigay, dadagdagan ng Diyos ang iyong maaring ipagkaloob sa Kanya.
Mabuhay Hope Channel Philippines! Sharing love, changing lives. Hope Channel Philippines! Ayos yun! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel! Family-friendly, global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs for young and old alike that teach culture, positive values, and spirituality. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope broadcasts everywhere in the world with 7 global channels, and we're affiliated with more than 50 media production centers on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's also part of an international conduit of educational institutions, churches, retail outlets, and hospitals that represent a solid economic base. And Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Hope viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries, taking your subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies that open up the lives and times of people who made a difference in society. Travel programs that transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offering spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Diverse and positive programming. A global infrastructure and network. A commitment to family-friendly programming 24 hours a day, 7 days a week. This is Hope Channel, your source for quality of life programming. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Bringing hope the world over. Hope Channel.